na ipaubaya na si Finn at Dot kay Love. Tinanong ni Love sina Finn at Dot kung gusto nila siya at kung sa tingin nila ay maganda siya, gusto nilang sabihin sa kanya na siya ay maganda. Gustong-gusto talaga ni Dot ang mga babaeng ganoon, ngunit humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na mayroon na siyang mapapangasawa na nagngangalang Lemon at hindi maaaring pakasalan si Love. Nang malaman na may mahal na iba si Dot kaysa kay Love, huminto siya sa pagpapakyot at sinabi sa kanya na maaari siyang mamatay at gumamit ng Torniges, gayunpaman, nagawa ni Dot na harangan ang kanyang mahika gamit ang kanyang X-Plum. Ang pag-ibig pagkatapos ay sinabi na ang lahat ng mga batang babae ay ipinanganak ng mga prinsesa at dapat sabihin sa kanila ng lalaki na sila ay maganda, mahalin sila at pagsilbihan sila, ngunit kung hindi nila magagawa iyon, kailangan nilang mamatay. Tinanong ulit sila ni Love kung gusto nila siya at kung maganda siya. Muling inulit ni Dot ang kanyang sarili na hindi niya ito mapapangasawa, ngunit habang ginagawa iyon, tinamaan siya ng kanyang mahika na nagsasabi na sinabi sa kanya ng kanyang ama na maaari niyang patayin ang sinumang hindi nagmamahal sa kanya. Tumayo si Dot at gumamit ng X-Plum, gumawa ng smokescreen at sinubukang kunin ang kanyang wand, gayunpaman, napansin siya ni Love at tinamaan siya muli ng kanyang mahika. Sinabi ni Love kay Dot na siya ay masyadong mahina at hindi siya kayang talunin. Ibinunyag ni Love na kayang gawing bato ni Milo ang isang partikular na tao, lalo na ang taong nagbukas ng pinto sa ilalim ng lupa. Nagkakabisa ito mga 2 oras pagkatapos magsimulang mag-imbak ng enerhiya si Milo. Ibig sabihin, mayroon silang 30 minuto para talunin siya, o si Mash ay magiging bato. Pagkatapos ay ginamit ni Love ang Torniges Cage na kinukulong si Dot sa loob ng isang buhawi, kung saan sinabi niyang imposible itong makatakas. Sa loob ng buhawi, naalala ni Dot ang kanyang nakaraan. Meron siyang bagong Wallace, ngunit pinilit siya ng isa pang bata na ipagpalit ito sa kanyang luma. Pagkatapos ay binugbog ng kapatid na babae ni Dot ang mga bata at ibinalik ang Wallace ni Dot na sinasabi sa kanya na kailangan niyang lumaban, ngunit ayaw niya, na nagsasabi na kung gagawin niya, lalala lamang ang sitwasyon. Ang kanyang kapatid na babae ay nabigo dahil madali siyang sumuko, ngunit sinabi sa kanya na ang salubing ito ay magiging isang problema kapag nakakuha siya ng isang tunay na kaibigan, isang taong nalulungkot o nagagalit para sa kanya. Bihirang makakita ng ganoong tao, ngunit kung nakahanap nga siya ng tunay na kaibigan, hindi niya ito dapat ipagkanulo. Naalala ni Dot kung paano siya kinukutya ni na Silva at Lauren, at kung paano nagalit si Mash sa ngalan niya. Si Love ay patungo kay Finn at naghahanda na bugbugin siya. Gayunpaman sa sandaling iyon, kinansela ni Dot ang kanyang mahika na ikinagulat ni Love sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Inaatake niya siya, ngunit kinansela niya ang kanyang mahika sa kanya. Nagulat siya kung paano lumakas ang kanyang magic power. Nakita niya ang isang cross sa kanyang noo at naalala na narinig niya na ang mga bata na ipinanganak na may ganoong marka, ang Warden Cross, na mga demonyong nakikipaglaban na nagpapakawalan ng kanilang mahiwagang kapangyarihan kapag ang kanilang mga emosyon ay tumawid sa isang tiyak na hangganan, ang Ire Cruz. Nagalit si Dot na ininsulto ni Love si Mash at inatake siya ng machine gun X-Plum, gayunpaman, sinadya niyang hindi itama ang lahat ng apoy na nagsasabi na hindi siya mahilig manakit ng mga babae at dapat siyang umalis bago pa magbago ang isip niya. Naantig ang Love sa kanyang kilos at nagpapasalamat sa kanya, biglang may lumabas na ulong bato sa lupa at sinubukang kagatin si Finn. Mabilis na gumalaw at sinangga ito ni Dot, isinakripisyo ang kanyang sarili, ngunit napigilan ng ulo gamit ang kanyang mga kamay. Nagpakita si Milo, di siya nasiyahan kay Love na hindi niya kinaya ang 2 single-liners. Napagtanto ni Dot na sumuko na si Milo sa kanyang petrification spell para lumapit at harapin sila. Lumilikha si Milo ng maraming malalaking kamay na bato na naghahanda sa pag-atake kay Dot at Finn. Hindi sigurado si Dot na makakalaban niya si Milo habang naniniwala si Love na tapos na sila. Dumating ang isang malaking espada mula sa likuran ni na Finn at Dot at tinamaan si Milo, pinatumba siya at nabasag ang kanyang mahika. Nagulat si Milo sa nangyari. Pagkatapos ay nakita niya ang Divine Visionary, si Rain Ames, at nagtataka kung bakit siya naririto. Dahil estudyante pa lang si Rain, naramdaman ni Milo na may pagkakataon pa siya at sinubukan siyang gambling at pagkatapos ay lumikha ng isang higanteng ulo ng bato, ngunit binasag ito ni Rain gamit ang kanyang sword magic. Pagkatapos ay gumawa si Rain ng maraming espada na nakapuntirya ang mga ito kay Milo at sinabihan siyang huwag mag-aksaya ng kanyang oras. Nang makita ito, napagtanto ni Milo na sila ay nasa ibang antas. Sinugod ni Rain si Milo. Nang makita ito, inalis ni Love ang kanyang manta at sinabing dapat siyang lumipat sa Adler sa ngayon. Si Milo ay binugbog, ngunit buhay. Sinabi niya kay Rain na nagsisisi siyang hindi tumayo laban sa kanyang pinuno, ngunit wala siyang pagpipilian at humingi ng kapatawaran. Sinimulan ni Rain na sipin si Milo na nagsasabi na ang mga aksyon ay mas mahalaga kaysa sa mga salita at hindi siya nagtitiwala sa mga salita ng isang hamak na tulad niya.
Napagtanto niya na ang sakit ay ang pinakamahusay na paraan upang turuan ng isang tulad ni Milo na hindi na muling gumawa ng parehong pagkakamali. Tinanong ni Rain si Dot at ang iba kung bakit nandoon pa rin sila at sinabihan silang umalis na nagsasabi na kukuha siya ng mga detalye mula kay Milo. Nagtataka si Dot kung bakit nandoon si Rain, ngunit mas nagulat siya nang marinig niyang sinabi ni Finn na kapatid niya ito. Si Rain ay nagpapatuloy sa kanyang pagsisiyasat. Naniniwala si Wahlberg na nandoon ang mga pawn ni Innocent Zero at ipinadala siya upang hanapin ang mga ito. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang aura, ngunit nakita niyang naglalabas ng kakaibang aura si Mash, ngunit napagtanto niyang hindi ito magic. Dahil kulang sa oras, nagpa siya si Rain na imbestigahan siya ng mabilis at naglabas ng isang Arachnobus, isang nilalang na sumusukat sa tunay na kapangyarihan ng Mahika at sa antas ng kapangyarihan nito, malalaman niya kung siya ay tunay na estudyante o hindi. Inatake niya si Mash gamit ang kanyang sword magic, ngunit pinigilan ni Mash ang espada gamit ang dalawang daliri at ang Arachnobus ay nagpapakita ng zero magical power, na ginawa ang Arachnobus na hindi makapaniwala at iniisip na ito ay isang pagkakamali. Pagkatapos ay inatake ni Rain si Mash gamit ang 3% partisan, ngunit nagulat siya nang makitang iniiwasan ni Mash ang lahat ng mga espada at gumawa ng upuan mula sa mga ito. Ang Arachnobus ay muling nagpakita ng zero. Napagtanto ni Rain na si Mash ay hindi gumagamit ng magic at hindi siya isa sa mga pawn ni Innocent Zero. Gayunpaman, nagpa siya siyang magpatakbo ng isa pang pagsubok at gumamit ng 10% partisan. Sinabi ni Arachnobus na hindi karaniwang ginagamit ni Rain ang spell na ito laban sa mga mag-aaral at tapos na si Mash. Gayunpaman, nakita nito si Mash na may hawak na espada na naghahanda na tamaan ang mga espada tulad ng isang baseball sa isang malapit na espasyo, at pagkatapos ay sinalag ang lahat ng mga espada. Tinanong ni Rain si Mash tungkol sa kanyang pangalan at narinig niya ang Mash, naalala niyang sinabi ni Wahlberg sa kanya na mayroon silang kakaibang estudyante at gusto niyang bantayan siya ni Rain. Humingi ng paumanhin si Rain sa kanyang kabastusan at inalok si Mash ng magic kerchief na magpapagaling sa lahat ng kanyang sugat. Nalaman ni Rain na hinahanap ni Mash si Abel. Narinig niya mula kay Wahlberg na gusto niyang maging isang divine visionary at bilang kandidato si Abel, sigurado siyang makakalaban niya ito. Habang nagawang harangan ni Mash ang elementary magic ni Rain gamit ang kanyang mga kamay, mahihirapan siyang labanan si Abel ng walang mahika. Si Abel ang may hawak ng pinakamaraming gintong barya sa akademya at kung matalo niya ito, mas mapapalapit siya sa pagiging isang divine visionary. Dahil ang mundo ay puno ng mga problema, gusto ni Rain ng mga kaalyado na malakas sa kanilang sarili at sinabihan si Mash na maging isang divine visionary, kahit na ikamatay niya nito. Pagkatapos ay sinabi ni Rain na mayroon siyang mga bagay na dapat gawin at umalis. Naalala ni Rain ang mga salita ni Wahlberg na si Mash ay isang estudyante na inuuna ang kanyang mga kaibigan bago ang kanyang mga layunin at ang pagkikita ni Mash ay nagligtas kay Finn. Pagkatapos ay sinabi ni Rain na para maging isang divine visionary nang hindi gumagamit ng magic, kakailanganin ni Mash na patunayan na siya ay mas malakas kaysa sa sino mang gumagamit ng mahika. Nakatayo si Mash sa isang pinto at iniisip kung dapat niyang hilahin o itulak. Tinulak niya ng kaunti at bumukas ang pinto, ngunit nang maalala niya ang regalo ni Lemon, ibinagsak niya ang pinto. Sa loob, iniisip ni Abel kung kailangang sirain ni Mash ang bawat pintuan na kanyang bubuksan. Pagdadahilan ni Mash, sinubukan niyang kumatok